Ah, Hello po sa ating lahat. Muli, nandito pa tayo para mag-share ng ating opinion. Okay. So, ang masasabi natin ay dapat itigil na yung investigasyon tungkol sa katauhan ni Banban Mayor Alicia Lialco. Kasi talagang maliwanag na hindi siya ipinanganak dito sa Pilipinas. Hindi totoo yung siya ay lumaki sa farm. Hindi totoo na yung nanay niya ay yung kasambahay na Pilipina. Maliwanag kung titignan mo yung mga yung mga information na nakukuha na sa ngayon tungkol sa kanya. Maliwanag na gawa-gawa lang ang mga yon. So ang totoo, okay, so pumunta sila dito noong taon niya, yung when she was 16 years old, bilang investors, kasi para may investors visa. Okay, kaya yun, nagnegosyo sila. Pagkatapos now and then pumupunta sila outside the Philippines. So yun ang talagang na-establish na facts. Kaya i-stop na yung kwento na i-verify kung sino yung nanay niya, kung saan farm, kasi wag na, kasi talagang kanyon, fictitious, fiction yung kwento. Kaya yung maliwanag, talagang pumunta sila dito when she was 16 years old. Okay. Ngayon, ang dapat tutukan ay yung mga criminal act na nagawa niya in concert with other people. Kasi nakuha natin na mayroon din siyang mga accomplices, mayroon din siyang kasama in engaging with these activities. Okay, so hindi lang yan basta-basta na hindi niya pwedeng magawa yan kung siya lang. Talagang may mga kasabwat ang mga yan, Okay, so yun na ang dapat focus ng investigation. Then at the same time, dapat din imbestigahan o malaman kung sino yung mga tao o sino yung mga government officials na tumulong sa kanila, o ang tinutukoy natin yung grupo ni na Alicia Go. Okay? Malamang ako ay naniniwala na maraming mga involved dyan na matataas na official natin. So dapat malaman ng sambayanan para at least ang lahat ay magiging clear. Then at the same time, yung mga involved na officials na tao ay dapat din panagutan. So yan ang
kuwan natin, ano, yun ang masasabi natin ukol dyan sa investigasyon. Kasi yung investigasyon tungkol sa kung pinanganak siya dito o hindi, stop na yan. Kasi talagang maliwanag na pinanganak siya sa China. Okay? Pagkatapos, siyempre, yung bakit mayroon siyang birth certificate, dahil nag-late register siya sa PSA. Okay? So, dapat hindi i-recognize yung birth certificate niya. Pagkatapos, assuming nga siyempre na-register, but then, kung titignan natin, talagang yung pag-register sa kanya ay may malicious intent. Okay? Siguro, para nga i-register para yung sinasabi na makabilisin ng lupa, makapagtayo silang negosyo, and so on, ano. Kaya, yung intention ay illegal. Kasi may illegal intention o malicious intention. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.